Tahimik ang umaga sa Maynila. Ang mga kalsada ay puno ng sasakyan, ang mga tao ay nagmamadali, at ang ingay ng lungsod ay parang musika na hindi kailanman tumitigil. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang ordinaryong lalaki na nagngangalang Marco Reyes, 28 taong gulang, empleyado sa isang maliit na opisina ng accounting. Si Marco ay hindi mayaman. Hindi rin siya mahirap. Isa lang siyang simpleng tao na araw-araw bumibiyahe sakay ng bus, pumapasok sa trabaho, at umaasang balang araw ay gagaan din ang buhay. Noong umagang iyon, huli na siya. Habang tumatakbo siya papunta sa hintuan ng bus, ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Kulang siya sa tulog dahil kagabi nag-overtime siya para matapos ang reports ng kumpanya. Ngunit kahit pagod, hindi niya piniling mag-taxi. Para kay Marco, mahalaga ang bawat pisong natitipid. Pagdating niya sa bus stop, sakto namang paparating ang isang lumang bus, kulay asul, may kalawang sa gilid, at halatang maraming taon nang naglilingkod sa daan. Salamat, bulong niya sa sarili habang sumasakay. Pun ang bus. May mga estudyante, mga manggagawa, tindera, at ilang matatanda. Ang hangin sa loob ay mainit, at ang amoy ng pawis at usok ng kalsada ay nagsama-sama. Tumayo si Marco at humawak sa bakal na bar. Habang tumatakbo ang bus, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa bandang hulihan. Tahimik ito. Sobrang tahimik. Nakasuot ng lumang kulay abong Amerikana, kahit mainit ang panahon. Ang buhok niya ay puting-puti na, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang maliit na lumang bag. Hindi siya humihingi ng tulong. Hindi rin siya nagsasalita. Ngunit may kakaiba. Habang umaandar ang bus, bigla itong napatigil ng malakas. May isang pasaherong muntik ng matumba. Ang matandang lalaki sa likod ay hindi nakahawak ng maayos, at siya ay napasubsob sa sahig ng bus. Lolo, may sumigaw. Ngunit bago pa man makalapit ang iba, si Marco ay agad na kumilos. Lumapit siya, yumuko, at marahang inalalayan ang matanda. Okay lang po ba kayo? Tanong niya, may pag-aalala sa boses. Dahan-dahang tumango ang matanda, ngunit halata ang sakit sa kanyang mukha. Salamat, iho, mahina nitong sabi. Tinulungan ni Marco ang matanda na makaupo muli. Napansin niyang nanginginig ang mga kamay nito at tila nahihirapan itong huminga. Gusto niyo po bang umupo dito sa harap? Mas ligtas po, alok ni Marco, kahit ibig sabihin ito'y siya ang tatayo. Nag-alinlangan ang matanda. Ayos lang po, iho, ayokong makaabala. Ngumiti si Marco. Hindi po kayo abala. Tinulungan niya itong lumipat ng upuan. May ilang pasahero ang nakatingin, ang iba'y bumaling na muli sa kanilang mga cellphone. Para sa kanila, isa lamang itong karaniwang eksena sa bus. Ngunit para kay Marco, may kakaibang pakiramdam. Habang nakaupo ang matanda, napansin ni Marco ang lumang bag nito. Sira ang zipper at parang napakatagal nang ginagamit. May bahagyang bakas ng putik at alikabok. Mag-isa lang po ba kayo? Tanong ni Marco, sinubukang gawing magaan ang usapan. Sagot ng matanda. Sanay na. May lungkot sa boses nito na hindi maipaliwanag. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang minuto. Ang bus ay patuloy sa pag-usad, humihinto at umaandar, parang buhay na walang pahinga. Maya-maya, biglang napansin ni Marco na namumutla ang matanda. Lolo, okay lang po ba kayo? Tanong niya ulit. Hindi agad sumagot ang matanda. Parang nahihirapan itong magsalita. Doon na kinabahan si Marco. Manong driver, sigaw niya. Pwede po bang tumabi sandali? Parang hindi po okay ang matandang ito. Nagkaroon ng kaunting gulo sa bus. May mga nagreklamo, may mga nainis, pero tumabi rin ang driver. Tinulungan ni Marco ang matanda na bumaba. Sa gilid ng kalsada, pinaupo niya ito. May sakit po ba kayo? Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Tumingin ang matanda kay Marco. Sa unang pagkakataon, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At bakit mo ako tinutulungan? Tanong nito. Nagulat si Marco. Kasi po kailangan niyo ng tulong. Napangiti ang matanda, isang ngiting maihalong pagod at hiwaga. Maraming tao ang dumadaan, sabi nito. Pero kakaunti ang humihinto. Hindi alam ni Marco ang isasagot. Maya-maya, nagsalita ulit ang matanda. Marco ang pangalan mo, di ba?
Nanlamig ang batok ni Marco. Opo, paano niyo po nalaman? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, marahang hinawakan nito ang kanyang lumang bag, parang may pinoprotektahan. May mga bagay, sabi nito ng mahina, na hindi pa oras para malaman. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Marco na ang simpleng pagtulong niya sa isang tahimik na matandang lalaki sa bus ay magbabago ng buong buhay niya at magbubukas ng isang katotohanang matagal nang nakatago. Itutuloy. Tahimik ang paligid sa gilid ng kalsada. Ang ingay ng mga sasakyan ay tila malayo, kahit dumaraan lang ang mga ito ilang metro mula sa kanilang kinaroroonan. Nakaupo ang matandang lalaki sa bangketa, hawak ang kanyang dibdib, habang si Marco ay nakatayo sa harapan niya, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Lolo, tatawag po ako ng ambulansya, sabi ni Marco, halatang nag-aalala. Marahang umiling ang matanda. Wag muna, iho. Pero po. Hindi pa oras, sagot nito, halos pabulong. May kakaibang bigat ang mga salitang iyon. Para bang hindi lang simpleng pagtanggi ang ibig sabihin nito. Parang may mas malalim na dahilan. Huminga ng malalim si Marco at naupo sa tabi ng matanda. Sige po. Pero kung lumala po ang pakiramdam nyo, pangako nyo pong papayag kayo. Tumango ang matanda. Ilang sandali silang nanatiling tahimik. Tanging ang huni ng mga sasakyan at ang mahinang paghinga ng matanda ang maririnig. Maya-maya, napansin ni Marco na mahigpit pa ring hawak ng matanda ang lumang bag nito, parang takot na mawala. Importante po ba yung bag nyo? Tanong ni Marco, maingat ang tono. Ngumiti ang matanda, ngunit mailungkot sa mga mata. Iyan na lang ang natitira sa akin. Napatingin si Marco sa bag luma, kupas, at halatang maraming pinagdaanan. Hindi mo iisiping may laman itong mahalaga, pero ramdam mong may kwento. Pwede ko po bang malaman ano po ang laman? Tanong ni Marco, agad ding nagsisi. Pasensya na po kung masyado akong mausisa. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan nitong binuksan ang bag. Sa loob, wala namang ginto o pera. Walang mamahaling gamit. Ang laman ay ilang lumang dokumento, isang kupas na litrato, at isang makapal na sobre na tila hindi pa kailanman nabubuksan. Kinuha ng matanda ang litrato at inabot kay Marco. Kilalanin mo siya, sabi nito. Tiningnan ni Marco ang litrato. Isa itong lumang larawan ng isang batang lalaki at isang babae, parehong nakangiti. Sa likod ng litrato, may petsang nakasulat, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Mag-asawa po ba sila? Tanong ni Marco. Sagot ng matanda. Ako yung lalaki. Nagulat si Marco at muling tiningnan ang litrato. Talaga po? Tumango ang matanda. At ang babaeng yan siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Napahinto ang mundo ni Marco sa sandaling iyon. May sakit sa boses ng matanda, parang bawat salita ay may kasamang alaala. Ano po ang nangyari sa kanya? Maingat na tanong ni Marco. Napabuntong hininga ang matanda. Nawala siya. Namatay po. Mas masakit pa roon, sagot nito. Iniwan niya ako dahil sa isang pagkakamaling hindi ko na naitama. Tahimik na nakinig si Marco. Hindi siya nagsalita. Ramdam niyang kailangang mailabas ng matanda ang matagal ng kinikimkim. Ako si Don Ernesto Villamor, wika ng matanda. Noon isa akong taong mailaha. Mayaman po kayo, tanong ni Marco, naguguluhan. Napangiti si Don Ernesto, isang ngiting puno ng panghihinayang. Sobrang yaman. Ikinuwento ni Don Ernesto ang kanyang nakaraan. Noon, isa siyang kilalang negosyante. May mga kumpanya, gusali, lupa. May kapangyarihan at impluensya. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Pero may kapalit ang lahat. Hindi ko napansin, sabi niya, na habang inaabot ko ang lahat ng bagay sa mundo, unti-unti kong nawawala ang pamilya ko. Ang asawa niya, si Elena, ay paulit-ulit na nakiusap sa kanya na magbago. Na maglaan ng oras. Napiliin ang pamilya kaysa sa pera. Pero hindi siya nakinig. Akala ko, sapat na ang pera, sabi ni Don Ernesto. Akala ko, iyon ang magpapasaya sa lahat. Isang araw, umalis si Elena. Hindi na bumalik. Iniwan niya ang bahay, patuloy ni Don Ernesto, nanginginig ang boses. At iniwan niya rin ang anak naming lalaki. Nanlaki ang mata ni Marco.
May anak po kayo? Sagot nito. Isang batang lalaking kasing edad mo ngayon. Parang may biglang kumurot sa dibdib ni Marco kahit hindi niya alam kung bakit. Sinubukan ko silang hanapin, sabi ni Don Ernesto. Pero huli na ang lahat. Napuno na ng galit at sakit ang puso ni Elena. Lumipas ang mga taon. Nawala ang negosyo. Niloko ng mga taong pinagkatiwalaan. Unti-unting nawala ang yaman. Hanggang sa wala na akong natira, sabi niya. Maliban sa alaala at sa pagkakamali. Tumingin si Marco sa matanda. Bakit niyo po sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Ngumiti si Don Ernesto at marahang hinawakan ang balikat ni Marco. Dahil ikaw ang unang taong tumulong sa akin na walang hinihintay na kapalit. Tahimik si Marco. Hindi niya alam ang sasabihin. Maya-maya, kinuha ni Don Ernesto ang makapal na sobre mula sa bag. Ito, sabi niya, ang dahilan kung bakit kailangan kitang makilala. Inabot niya ang sobre kay Marco. Ano po to? Tanong ni Marco. Isang liham, sagot ni Don Ernesto. Para sa anak ko. Nanlamig ang mga kamay ni Marco habang hawak ang sobre. Bakit po sa akin niyo ibinibigay? Dahan-dahang tumayo si Don Ernesto kahit halatang mahina pa rin. Dahil ikaw ang huling pag-asa ko, sabi niya. At dahil may mga bagay na hindi aksidente. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Marco. Ngumiti ang matanda, maihalong hiwaga. Maiintindihan mo rin. Sa malayo, may paparating na ambulansya. May tumawag pala kanina, isa sa mga pasahero ng bus. Tumingin si Don Ernesto sa ambulansya, saka bumaling muli kay Marco. Kung sakaling hindi na tayo magkita, sabi niya, pangako mo sa akin hanapin mo siya. Sino po? Tanong ni Marco, halos pabulong. Ang anak ko. Bago pa makapagsalita si Marco, inakay na ng mga medik si Don Ernesto papasok ng ambulansya. Sandali po, sigaw ni Marco. Sasama po ako. Umiti si Don Ernesto bago magsara ang pinto ng ambulansya. Hindi pa ngayon, sabi niya. May sarili kang lakbayin, Marco. At sa isang iglap, umalis ang ambulansya, kasama ang isang matandang may dalang mabigat na nakaraan at isang lihim na mag-ugnay sa kapalaran nilang dalawa. Naiwan si Marco sa gilid ng kalsada, hawak ang sobre, puno ng tanong, at may pakiramdam na ang buhay niya ay hindi na muling magiging dati. Hindi pa niya alam na ang liham na iyon ay magbubunyag ng isang katotohanang direktang konektado sa kanya mismo. Itutuloy. Mag-isa si Marco sa maliit niyang inuupahang kwarto. Tahimik ang gabi, tanging tunog ng electric fan at mga sasakyang dumaraan sa malayo ang kanyang naririnig. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang makapal na sobre na iniwan ni Don Ernesto. Hindi pa niya ito binubuksan. Parang natatakot siya. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang kapag binuksan niya ang liham na iyon, may isang bahagi ng kanyang buhay na tuluyang magbabago. Para lang tong sulat, bulong niya sa sarili. Bakit parang ang bigat-bigat? Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may dalawang bagay. Isang sulat kamay, maayos ngunit halatang nanginginig ang pagkakasulat. Isang lumang dokumento na bahagyang nanilaw na sa tagal ng panahon. Unahin niya ang liham. Lengi liham. Sa anak kong matagal ko nang hinahanap. Napatigil si Marco. Parang may kumurot sa dibdib niya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Kung binabasa mo man ito, malamang ay hindi ko na kayang sabihin ito sa iyo ng personal. Marahil huli na ang lahat. Ngunit umaasa akong kahit sa pamamagitan ng sulat na ito, maramdaman mo ang matagal ko nang gustong sabihin. Lumunok si Marco. Hindi niya maintindihan kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay. Ako ang iyong ama. Si Ernesto Villamor. At ikaw ang anak na matagal ko nang pinagsisisihang iniwan. Parang huminto ang oras. Hindi makahinga si Marco. Hindi pwede, bulong niya. Sinubukan niyang tumawa pero walang lumabas na tunog. Hindi ako yan, sabi niya sa sarili. Hindi ako anak ng isang mayaman lalo na ng isang Don Ernesto. Ngunit patuloy siyang nagbasa. Kung ikaw man ay lumaki na galit sa akin, nauunawaan ko. Kung ayaw mo na akong makilala, tatanggapin ko. Ngunit gusto kong malaman mo ang katotohanan, hindi bilang isang mayaman o makapangyarihang tao, kundi bilang isang amang nagkamali. Napapikit si Marco.
Mga alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang kanyang ina, si Rosa, na mag-isang nagpalaki sa kanya. Ang mga gabing umiiyak ito kapag akala niyang tulog na si Marco. Ang tanong na paulit-ulit niyang tinanong noon. Nasaan ang tatay ko? At ang iisang sagot ng kanyang ina. Hindi na siya babalik, anak. Nagpatuloy ang liham. Iniwan ko ang iyong ina hindi dahil hindi ko kayo mahal, kundi dahil mas pinili ko ang aking kayabangan. Akala ko, babalik pa kayo. Akala ko, may oras pa. Ngunit nagkamali ako. Tumulo ang luha ni Marco sa papel. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Kung sakaling magkita man tayo, hindi ako hihingi ng tawad bilang ama. Hihingi ako ng tawad bilang isang taong sinayang ang pinakamahalagang biyaya ng kanyang buhay. Sa dulo ng liham, may isang linya na halos hindi mabasa sa nanginginig na sulat kamay. Patawarin mo ako, anak. Lende dokumento. Matagal na nakaupo si Marco bago niya nagawang tingnan ang ikalawang laman ng sobre. Ito ay isang birth certificate copy. At doon, malinaw na malinaw, nakasulat ang pangalan ng ama. Ernesto Villamor. At ang pangalan ng bata. Marco Villamor Reyes. Nanlaki ang mata ni Marco. Buong buhay niya, Reyes lang ang alam niyang apelyido. Ngayon, biglang may isa pang pangalan. Isang pangalang may kasamang bigat, sakit at katotohanan. Anak ako ng isang bilyonaryo, bulong niya. Hindi impossible. Ngunit alam niyang totoo. Biglang pumasok sa isip niya ang mga kakaibang pangyayari. Kung bakit kilala ni Don Ernesto ang pangalan niya. Kung bakit parang may hinahanap ito sa kanyang mga mata. Kung bakit siya ang pinili nitong tulungan. Hindi pala iyon aksidente. And given. Kinabukasan, maagang nagising si Marco. Hindi siya pumasok sa trabaho. Sa halip, bumiyahe siya pauwi sa probinsya. Kung saan nakatira ang kanyang ina. Habang nasa bus siya, kabaligtaran ng unang araw na pagkikita nila ni Don Ernesto, tahimik si Marco. Nakatingin sa bintana, puno ng tanong at takot. Kung totoo ito, bulong niya. Bakit itinago ni Mama? Pagdating niya sa maliit nilang bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nagdidilig ng halaman. Marco, gulat nitong sabi. Bakit ka nandito? May sakit ka ba? Hindi agad sumagot si Marco. Inabot niya ang sobre at ang dokumento. Mama, kailangan nating mag-usap. Namumutla si Rosa habang binabasa ang mga papeles. Nang makita niya ang pangalan ni Ernesto Villamor, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nasaan mo to nakuha? Tanong niya, halos pabulong. Kilala ko siya, sagot ni Marco. Nakita ko siya kahapon. Siya ang tinulungan ko sa bus. Napaupo ang kanyang ina. Parang biglang tumanda. Matagal ko nang kinatatakutan ang araw na to, sabi ni Rosa, may luha sa mata. Ikinuwento niya ang buong katotohanan. Na minsan siyang minahal ni Ernesto. Na minsan silang naging masaya. Ngunit dumating ang panahon na mas pinili ng lalaki ang negosyo kaysa sa pamilya. Hindi ko gustong lumaki kang umaasa sa isang amang wala, sabi ni Rosa. Kaya pinili kong manahimik. Tahimik na nakinig si Marco. Walang galit. Puro sakit lang. Lene decision. Kinagabihan, mag-isa ulit si Marco. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating Marco. Isa na siyang anak ng isang lalaking minsang mailahat, at ngayon ay wala na halos kahit ano. May isang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Hahanapin ko ba siya? Naalala niya ang mukha ni Don Ernesto sa ambulansya. Ang ngiti nito. Ang huling sinabi nito. May sarili kang lakbayin, Marco. Huminga siya ng malalim. Kung hindi ko haharapin ito, sabi niya sa sarili. Habang buhay akong magtatanong. At doon niya ginawa ang desisyon. Hahanapin niya si Don Ernesto. Hindi para sa yaman. Hindi para sa pangalan. Kundi para sa katotohanan. Hindi niya alam na ang susunod na hakbang niya ay magdadala sa kanya sa isang mundong hindi niya kailanman inakala. Isang mundong puno ng intriga, lihim, at isang pagsubok na susukat sa kanyang pagkatao. Itutuloy. Maagang umaga nang bumalik si Marco sa Maynila. Iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya basta empleyado lamang na sumasakay ng bus araw-araw. May dala na siyang isang katotohanang bumabago sa paraan ng kanyang pagtingin sa mundo.
Habang naglalakad siya papasok sa ospital kung saan dinala si Don Ernesto, mabigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang makikita niya roon, isang ama ba, isang estranghero, o isang aninong galing sa nakaraan. Pagdating niya sa nurse station, mahina siyang nagtanong. Pasensya na po si Ernesto Villamor po, nandito po ba siya? Nagtinginan ang mga nurse. Sagot ng isa. Nasa private room po siya. Kayo po ba ang pamilya? Sandaling natahimik si Marco. Opo, sagot niya sa wakas. Anak po. Nagulat ang nurse, ngunit ngumiti rin. Kanina pa po kayo hinihintay. Parang may humila sa kanyang puso. Yan muling pagkikita. Tahimik ang loob ng kwarto. Nakahiga si Don Ernesto, may oxygen tube, at mukhang mas mahina kaysa noong huli silang nagkita. Ngunit nang pumasok si Marco, dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. Marco, mahina nitong sabi. Lumapit si Marco. Nandito po ako. Sandaling nagkatitigan ang mag-ama. Walang salitang lumabas. Wala ring yakap. Pero sa katahimikan, may mabigat na damdaming hindi kailangang ipaliwanag. Binasa mo ang liham, sabi ni Don Ernesto. Opo, sagot ni Marco. At alam ko na po ang lahat. Napapikit ang matanda. Kung galit ka, Lee. Hindi po ako galit, putol ni Marco. Nalilito lang. Ngumiti si Don Ernesto, isang iting mailuha. Sapat na iyan para sa akin. Yan mundo din hindi niya kilala. Kinabukasan, may dumating sa ospital na isang lalaking naka-Amerikana. Maayos ang bihis, propesyonal ang kilos. Ako po si Attorney Delgado, pakilala nito. Legal counsel ni Don Ernesto Villamor. Nagtaka si Marco. May gusto pong ipakita sa inyo si Don Ernesto, sabi ng abogado. Ilang oras ang lumipas, dinala si Marco sa isang malaking bahay sa labas ng lungsod, isang mansyon na dati pag-aari ng kanyang ama. Pagbukas ng gate, nanlaki ang mga mata ni Marco. Malawak ang bakuran. May fountain. May mga haliging marmol. Ngunit sa kabila ng ganda, tahimik at malamig ang lugar. Dito po kayo dapat lumaki, sabi ng abogado. Tahimik si Marco. Hindi siya natuwa. Nalungkot siya. Sa loob ng bahay, ipinakita sa kanya ang mga lumang litrato, opisina, at mga dokumento ng negosyo. Mga kumpanyang minsang nangingibabaw sa industriya. Sa papel, paliwanag ni Attorney Delgado, may natitira pang ari-arian at shares na legal na sa inyo na, Marco. Napahinto si Marco. Sa akin? Opo. Bilang nag-iisang anak. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang utak. Ito na pala ang mundong sinasabi ng iba, ang mundo ng yaman, kapangyarihan, at oportunidad. Ngunit bakit parang wala siyang maramdaman? Yan taong ay sariling motibo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. May mga taong biglang nagpakita, dating kaibigan ng ama, mga kamag-anak na hindi niya kilala, at mga negosyanteng maingiti, ngunit mailihim na intensyon. Marco, anak, sabi ng isang tiyuhin, responsibilidad mong ipagpatuloy ang legacy ng pamilya. Sayang naman ang pangalan, sabi ng isa. Ngunit sa bawat salitang naririnig niya, mas lalo siyang nalalayo. Isang gabi, kinausap niya si Don Ernesto. Bakit niyo po ako dinala sa ganitong mundo? Tanong niya. Huminga ng malalim ang matanda. Para may pagpipilian ka. Hindi tulad ko. Pagsubok. Dumating ang araw ng board meeting ng natitirang kumpanya. Nandoon si Marco, nakasimpleng damit, napapalibutan ng mga taong sanay sa kapangyarihan. May nagtanong, handa ka bang pamunuan ang kumpanya? Tahimik si Marco. Tumingin siya sa mga mukha sa paligid, mga taong minsang iniwan ang ama niya nang mawala ang yaman. Hindi, sagot niya. Nagulat ang lahat. Hindi, tanong ng isa. Hindi ko pinili ang mundong ito, sabi ni Marco, malinaw at kalmado. At hindi ko ipagpapalit ang pagkatao ko para sa pera. Tumayo siya. Kung may maiiwan man ang ama ko, dagdag niya, gusto kong gamitin iyon para tumulong, hindi para maghari. Lane decision ay Ernesto. Nang malaman ito ni Don Ernesto, tumulo ang luha niya. Mas naging mabuting tao ka kaysa sa akin, sabi niya. Dahil natuto ako sa pagkakamali niyo, sagot ni Marco.
Ilang araw matapos iyon, pumanaw si Don Ernesto, tahimik, ngunit may ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nag-iisa. Iyan bagong simula. Tinanggihan ni Marco ang marangyang buhay. Ibinenta ang karamihan ng ari-arian at nagtatag ng foundation para sa mahihirap, matatanda at mga batang walang magulang. Bumalik siya sa simpleng pamumuhay. Sumasakay pa rin ang bus. Ngunit ngayon, may dala na siyang aral. Ang tunay na yaman ay hindi minamana, ito'y pinipili. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. May isang bahagi pa. Ang bunga ng kanyang desisyon. Itutuloy. Makailang linggo matapos ang paglisan ni Don Ernesto, tahimik ang buhay ni Marco. Ngunit ang puso niya ay puno ng determinasyon. Hindi lang siya nagbago dahil nalaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, kundi dahil naramdaman niya kung paano nagbago ang mundo ng isang matanda dahil sa isang simpleng tulong. Iyan bagong layunin. Isang araw, habang naglalakad sa kalye pauwi sa kanyang inuupahang bahay, napansin ni Marco ang isang matandang babae na nahihirapan sa pagtawid sa kalsada. Walang iniintinding mga sasakyan sa paligid, puro pagmamadali ng mga tao. Lola, pwede po ba kitang tulungan? Tanong niya, marahang inaalalayan ang babae. Umiti ang matanda. Salamat, iho. Ang bait mo. Habang tinutulungan niya ang babae, muling bumalik sa isip ni Marco ang mukha ni Don Ernesto. Naalala niya ang unang pagkakataon nilang nagkita sa bus, ang tahimik na matanda na walang hinihintay na kapalit. Ngumiti si Marco sa sarili. Ngayon, naiintindihan niya, ang tunay na pamana ng matanda ay hindi pera, kundi ang kabutihang ipinapasa sa iba. Lengu Foundation. Dahil sa pamana at natitirang resources na iniwan ni Don Ernesto, nagtatag si Marco ng isang foundation. Layunin nito. Tumulong sa mga matatanda na walang pamilya. Suportahan ang mga batang mahihirap. Magbigay ng libreng edukasyon at pangangalaga sa mahihirap na komunidad. Hindi siya gumawa nito para sa pansariling yaman o kapangyarihan, kundi para ipagpatuloy ang kabutihang ipinakita sa kanya ng tahimik na matanda sa bus. Sa bawat bata na natututo, sa bawat matanda na natutulungan, pakiramdam ni Marco ay parang si Don Ernesto ay naroroon, ngumingiti, tahimik, ngunit puno ng pagmamahal. Paghinto SEDV kaliwang landas. Isang hapon, habang nagbabalik mula sa foundation, nakatambay sa bangketa si isang matandang lalaki. Tahimik, nakatitig sa malayo. Napansin ni Marco na may hawak itong lumang bag. Agad siyang nakaramdam ng pagkakakilala. Don Ernesto, bulong niya, ngunit nagulat siya, hindi iyon si Don Ernesto. Isa itong estranghero lamang na nagmumukhang katulad sa matanda na nakilala niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, naalala niya ang lahat ng aral. Hindi mahalaga kung sino ang mukha sa harap mo, kundi kung ano ang ginagawa mo para sa iba. Hindi niya na kailangan pang hanapin ang ama niya. Ang tunay na pamana ay nasa pagpili niyang maging mabuti sa mundo. Pagsusubok tagumpay. Lumipas ang ilang buwan. Ang foundation ay lumago. May mga kwento ng tagumpay. Isang batang dating lansangan ngayon ay nakapapasok sa paaralan. Isang matanda, dati nag-iisa, ngayon ay may kasamang nag-aalaga sa kanya. Isang komunidad na dati puro pangulila at kahirapan, ngayon ay may pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad si Marco pauwi, dumaan siya sa bus stop. Naalala niya ang unang araw na nakilala niya si Don Ernesto. Naalala niya ang takot, pagdududa at kaba. Ngunit ngayon, ibang tao na siya. Nang ibang tao na rin ang mundo niya. Tahimik siya, nakatingin sa bintana ng bus na dumaraan at mumiti. Alam niya, ang kabutihan at pagmamalasakit ay lumilikha ng tunay na pamana, mas mahalaga kaysa kahit anong yaman. Pangwakas de meditasyon. Ang kwento ni Marco ay paalala sa lahat. Ang isang simpleng kabutihan, kahit gaano kaliit, ay maaaring magbago ng buhay ng iba. Ang yaman ay pansamantala, ngunit ang kabutihan ay mananatili. Ang bawat tao ay may pagkakataong maging ilaw sa madilim na mundo ng iba. Si Marco, ang batang lalaki na minsang nakasabay sa bus, ay natutunan ang pinakamahalagang aral. Hindi mo kailangan ng pera para gumawa ng tama. Kailangan mo lamang ng puso. Epilogo. Maraming taon ang lumipas, ngunit hindi nakalimot si Marco sa kanyang unang kabutihan, ang pagtulong sa isang tahimik na matanda sa bus.
Ang maliit na aksyon na iyon ang nagbukas ng pinto sa isang mundo ng pagmamahal, aral at responsibilidad. At sa bawat batang natutulungan, sa bawat matandang napapangalagaan, naroon pa rin si Don Ernesto, hindi sa anyo ng kayamanan, kundi sa anyo ng kabutihang iniwan niya sa mundo. Ang tunay na pamana, sa huli, ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Ito'y nasusukat sa puso at sa gawa ng bawat tao para sa iba.